Okay, update po muna tayo pagkatapos natin kay Cabral. Alam niyo naman yung nangyari, no? Bago itong video na to, nandoon po sa kabilang video ko, yan kay Cabral. Naku, grabe ho ang nangyari sa kanya, no? Hindi ko inaasahan na pwede palang tumambay dun. Pero panoorin nyo na lang yon. At dito mga kapatid, update po tayo kay Tatay Digong. Mukhang lalaya na. At mabubuwag na ba yung ICC na yan? Na may pagka-ICI din? Simulan na po natin mga kapatid ang ating panonood. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. At ito ang title. Yes, sa wakas, finally matutuwa mga DDS dito. Breaking news. At sa mga ayaw ng mga ganito, alam kong taga-kabila kayo. Pero sana magkaroon kayo ng utak. Okay? Simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Simulan na natin. Heto na. Ang ICC. Mukha yatang mabubuwag na talaga itong ICC, no? Agoy! Kasi dalawa na po ang ayaw sa ICC. Russia at ang Amerika. Bakit ginawa ito ng Russia? Malalaking Kasi bansa yan. it's a disrespect on the side of Putin. Okay? Di ba? So, meaning to say, sampal ito sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Oy! Konektado. Anong mayroon doon? Okay, tuloy. Okay, heto na nga mga kababayan. Heto na. Ang ICC, mukha yatang mabubuwag na talaga itong ICC, no? Itong una nating pag-uusapan ay itong point of view nitong si Tio Moreno, itong DDS vlogger, no? Patungkol po sa update ng ICC. Okay, ipapaliwanag natin yan in layman's term. Okay, grabe, parang tayong Pilipinas, no? Itong si BBM lang ang sumusunod sa ICC. When in fact, itong si Putin at itong si Trump ay parang ayaw na ng ICC at galit na galit pa sila sa ICC. Pero itong si Bongbong Marcos, kung ano-ano sigurong mga ginagawa dito sa mga taga-ICC, di ba? Mamaya, malalaman ninyo yan. Okay? At pangalawa natin pag-usapan ay pakinggan rin natin ang opinion nitong si Ana Malindog Uy dito sa programa ng SMNI. Ito po'y patungkol sa ICC na nabanggit doon ni Ana Malindog Uy, itong political analyst, na ang ICC ngayon has credibility crisis. Okay? Parang isinusuka na sa mundo itong mga taga-ICC na ito. Kasi dapat naman talagang buwagin na yung ICC na yan eh. Kasi ginagamit lang nila itong ICC na ito sa pamumulitika. Mamaya i-explain natin yan ng bahagya, no? Para maiintindihan ng taong bayan itong tungkol dito sa ICC. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay lahat, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. Ipo-forward ko na mga kapatid basta mag-like na lang po kayo dyan. Napakalaking bagay po sa akin din yan. Dahil lang excuse me po. Dahil lang ating channel medyo nasira eh. Mababalik po yan sa pamamagitan ng inyong mga like. Okay? Here we go. Administration of US. Okay, United States President Donald Trump. With banks, credit card companies, and tech firms such as Amazon cutting off their services due to investigations into alleged war crimes involving Israeli and US officials. These two countries were involved into wars that killed the innocent people. In contrast, the Philippines under Bongbong Marcos surrendered a former Filipino president to the ICC over his war against drug addicts and criminals. Samantalang yung sa ibang bansa, pinaglalaban nila yung kapwa po nila kababayan. Dito sa atin mismo sinorender daw ni BBM. Ano? See the contradiction? We claim to be a sovereign and independent nation, yet here we are bending to the ICC for political reason. Nakakahiya. Correction pa yan correction. Idagdag pa po natin, hindi pala correction. Idagdag pa po natin, wala na tayong jurisdiction doon, di ba? Ganyan po ang Pilipinas. Dahil English po ito, no? English po ito. I-explain natin ito in layman's term, no? Sa mga hindi po masyadong nakakaintindi sa termino po ng English, i-explain natin ito ng ChatGPT ko ito para simplihan natin ang explanation na maintindihan ng mga mamamayang Pilipino. Yung hindi tayo masyadong nahihirapan i-interpret yung mga English at the same time yung mga termino po, no, sa mga ICC case. So anong ibig sabihin ni Tio Moreno?
what Russia and the US did. Ano ba ang ginawa ng Russia at ang Amerika? Sa simpleng paliwanag, ang Russia ay nag-issue po ng arrest warrants. Ang ICC nag-issue ng arrest warrant dito kay Putin, no, ang leader ng Russia. So ang Russia basically ay nagsasabi na hindi po namin kilala, o we don't recognize you. Itong ICC hindi namin kayo kilala. Wala kaming pakialam sa inyo. At instead, ipapanish namin kayo. Yan ang sabi ng Russia. So, sinitensyahan nila itong mga judges ng ICC at pati itong mga prosecutor. Itong prosecutor sa loob ng Russia. Ibig sabihin, yan ang tunay na kapangyarihan. Yan ang side sa Russia kasi dalawa na po ang ayaw sa ICC, Russia at ang Amerika. Bakit ginawa ito ng Russia? Kasi it's a disrespect on the side of Putin. Okay? 'Di ba? So, meaning to say, sampal ito sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Ang Russia nga hindi sumusunod sa mga katarantaduhan ng ICC, pero tayo, sinurrender pa natin si former President Duterte. Kaya nakakahiya yan kay Bongbong Marcos. Sa Amerika naman, sa United States, ang United States naman, ang sinabi nila, hindi kami sumali dyan sa ICC. Yan ang sabi nila. Noong ang ICC na mga investigador ay tiningnan nila ang Amerika at itong Israeli na mga ginagawang aksyon, ang United States ay nagresponde sila. Kung ano man ang niresponde nila, sinanction nila itong ICC, ang mga officials. Hindi syempre, kasama na dyan yung mga judges. Ano ba? Paano nila sinanction? Pinutol nila ang kanilang mga bangko dito sa mga officials na ito. Deserve ninyo yan. Pinutol nila, yan ang ginawa ng US. Ito yung parang ganti ng Amerika. Tapos binablock pa ang mga serbisyo ng mga kumpanya. Itong mga, for example, mga credit cards at itong mga tech firms. Okay? So yan po ang parusa na ginawa ng Amerika dito sa mga ICC judges na ito. Sa madaling salita, ang sinabi po ng Amerika, touch our people and we'll crush you financially. Anong ibig sabihin? Ganyan po ang Amerika, ka-protective sa kanilang taong bayan. Subukan yung saktan ang aming mga tauhan, at kami po ay gaganti at puputulin namin ang mga transaksyon nyo financially. Because, buti nga ang Amerika, ganyan lang po ang style ng paggaganti sa kanila ng ICC. Di ba? Kasi kung tarantado lang talaga itong Amerika, pwede nilang gamitan ng armed forces. Pero hindi nila yan ginawa. Di ba? Despite wars that killed civilians, neither Russia nor US surrendered anyone. Tapos ito pa. Ano ba ang ginawa ng... Alam nyo, sa nakikita ko dito, yung ICC parang hindi nakakatulong, no? Parang nakakagago pa sila. Parang hindi sila marunong makinig. Parang one-sided lang sila, no? Pilipinas. Kabaliktaran ang ginawa ng Pilipinas. Kabaliktaran po ang ginawa. Biruin mo, yung ibang bansa, pinagtatanggol nila yung kapwa nila Pilipino. Pero dito sa Pilipinas, pinagkakanuno yung kapwa Pilipino. Ang bullshit, di ba? Wala ba tayong batas? Ayan ho ang Pilipinas natin ngayon. At sa mga sumusuporta pa rin, kahit alam nyong mali na, ay putik niyan. May problema na kayo. Ginawa ng Marcos administration. Alam mo ba kung bakit? Unang-una, Marcos is a weak leader. Yun ang pinakauna. Okay? Ang ginawa ni Bongbong Marcos, dahil weak siya, no? Sinurrender niya si Tatay Digong voluntarily. Okay? Sa ICC. Grabe, no? Kaya nga, nakakatawa eh. Ito lang ang Amerika at itong Russia, ayaw lang siguro makialam dito sa nangyari ngayon kay former President Duterte. Pero for sure, itong mga si Putin at itong si Trump ngayon, ay hindi po nila nagugustuhan yung ginawa ni Bongbong Marcos Hindi talaga. na voluntaryo niyang ibinigay sa ICC. Hindi po maganda. Talagang nakaka-weak po sa bansa yan natin. Di ba? Kahit i-erase natin yung pangalan ni Duterte na siya ay former president, the fact that you are surrendering a Filipino
to the ICC, parang halik sa puwet ka ng mga taga-ICC. At isa Wala nga kasi sa tingin ko lang, no, wala sa katinuan yung mga desisyon niya. Biruin mo, nagwe-waiter. Tapos nag-a-announce. Di ba? Nag-a-announce siya ngayon. Kung ano-ano na lang po kasi wala siyang maipakitang mga major project. Meron ba? Wala. Sasabihin niya, yung loan. Di ba sabi loan daw? Ano ba yun? Makakapag-emergency loan na raw sa SSS. Hayaan mong SSS ang magsabi nun, hindi ikaw. Yung sa'yo, yung mga magagawa mo. Wala na pong magawa? Wala na bang ibang ipapakita? Anak ng teting naman. Mga kapatid yung like pakiusap lang ho. Pindot kayo ng like tapos Duterte pa rin. Grabe ho. Ito ang Pilipinas natin ngayon. Tapos sabihin nyo, BBM pa rin. Nakakaiyak ka, no? Totoo lang, parang, ano ba tong Pilipinas na to? Sino ba bumoto dito? Kami-kami rin. Nabudol. Sabi nila, mas okay pa daw kakamping. Hindi rin. Putya, pag yun palalo, pare-parehas na. Wala na. Sabog-sabog na ang Pilipinas. Ibig ko sabihin, bugbog na po. Sa pangungurakot, pag nangyari yun. Dapat po ang presidente natin, kaalyado ng Duterte o kaya mga Duterte. Kasi nagkakaroon ng takot. Biruin mo ngayon, no? Yung mga, may mga kapangyarihan palalo, nakakapit din kay PBBM. Malaki siguro talaga ang bigayan. Ganon, nakokontrol ang ating mga nakaupong malalakas. Wala Nakakalungkot kasi pera lang pala katapat. Nga. Tapos si Tatay ayun, marami hong nasaktan sa nangyari talagang pag ginawa nila kay Tatay Digong na pinunta nila sa ibang bansa. Samantalang yung mga iba, pinaglalaban nila sa Amerika, sa Russia, may China pa nga ako narinig May Japan din ewan ko. Ayaw nila, wala silang dapat pakialam. Wala silang pakialam. May sariling batas yun Dapat doon, di ba? Ano mo ang pinagsasabi ng mga may Interpol? Parang naging tulay yung Interpol. Dapat mapalaya si Tatay Digong. At kung tutuusin, hanggat maaari, wag munang bumalik dito, no? Kasi pag-iinitan siya bakasyon muna. Doon muna sa Japan. O yung mga country na gusto siya. Doon muna. Kasi sa Pilipinas, baka pag-initan ng pag-initan yan. Biruin mo, Australia, naalala niyo, may massive bang. Naalala niyo yung balita na yon? Kailan lang yon? Parang 3 days before lang ata nangyari yon. Sinasabi nila yung nagbaril daw, nag-training sa Davao. Sinasabi nyo ba, yung mga taga Davao City, sangkot na naman sa nangyaring bang-bang? Nantiting, sana ba yun? Ito yun babasahin ko na lang nilabas naman to ng SMNI kasi AFP kinumpara na galing sa Davao City ang 2 gunmen sa Bondi Beach sa Australia. May mga balitang ganyan, putik yan. Ang saya, putik yan. Sarap tumira sa Pilipinas. Kung may pera lang ako Sino yung mga OFW dyan, ang mga nakatira na dyan, kunin nyo na ako. Diyan na lang ako. Na dito. Tapos ngayon yung Cabral, di ba? Paano nangyari yun? Takot nga daw sa height yun. Tapos tumatambay doon malapit sa... Ano bang tawag doon? Mga kapatid, magmatsyag tayo ano bang pwedeng term na gamitin ko? Kahit alam na natin na merong mga ganitong pangyayari sa Pilipinas, manatili pa rin kayong magbantay at huwag magsawa. Kasi pagdating ng eleksyon, mabulag man kayo ng mga mainstream, mga bias, kasi pag nanonood kayo dito sa amin, mga kapatid, nagkakaroon kayo ng 50-50 pag-iisip, lalo na dun sa mga naliligaw. Pwera dun sa mga maka-Duterte talaga, kasi talagang solid yan, no? Talagang, hindi naman sa maka-Duterte talaga, no? Nakikita kasi nila, Duterte talaga.
May resibo na eh. Yun na nga, paulit-ulit tao eh. Ha? Kaysa sa iba, the more na nagbablog kami, patungko sa pinagtatanggol namin si Tatay Digong, may pinupunto kami. Madaling ipagtanggol kasi totoo kaysa doon sa peke, hirap na kayo. Wala sila pake kahit mahirap ipagtanggol basta may monthly. Hindi sa bumaba na, sir, kawawa na yung Pilipinas natin. Magkaisa naman tayo, hindi yung sana gabayan tayo ng Diyos. Balang araw, i-guide tayo. Iniisip ko rin, sakit pa ng ulo yung Comelec. Baka lang naman, madaya tayo. Baka magulat tayo, tahi-tahimik, magulat tayo, panalo. Ay, nako, Pilipinas kong mahal. Pa, no? Lumabag si Bongbong Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Lagi nyo akong samahan sa aking reaction video para pakiramdam ko may kakampi ako, may kakampi kami. Duterte pa rin tayo. Huwag po nating kakalimutan na sila ang may malasakit sa ating bansa. Oh my God, we'll be back again.